Bakit sa tingin mo maganda siyang investment? Unang-una, ang gusto ko sa luxury watches is sobrang tibay niya talaga. For generations to come, hindi siya nasisira. For me, even yung daddy ko, binigyan ko siya ng watch na ka-birth year niya. Naghanap talaga ako ng 1958 na Rolex, which is gumagana pa hanggang ngayon perfectly. And then yun nga, nung nabilang ko yung father ko, syempre tuwan-tuwa siya. And then it's like heirloom. Yung ibig sabihin yun na yung makikita niya each and every time pwede niyang makasama. At hindi lang yan. Ang luxury watches, it's like an international currency. Nagbakasyon kami sa Dubai kasi di ba, OFW ako sa Dubai. Isa sa mga naging pangarap ko, bumalik ng Dubai bilang isang turista. So, 2024, last year, pumunta kami ng Dubai. Ang ginawa namin is naging turista kami for a month. Wala akong dinalang pera doon. Ang dala ko lang is Rolex. Sabi ko, sige, hindi na ako magdadala ng pera. May tiwala naman ako sa sarili ko. Magdadala na lang ako ng relo at doon ko na lang siya ibebenta. So, yung mga pinagbentahan ko doon or pinagtradean ko ng Rolex doon, yun yung ginawa namin na funds namin. And then, at the same time, nakabili rin ako ng Rolex doon. So, it's like an international currency. Kahit saan ka pumunta sa buong mundo, it's like alam nila yung value ng Rolex. So, parang itong Rolex, tumataas ang value. Oo. Tama ba? May mga Rolex na stable yung value, pero in due time, almost hindi siya mawawalan ng value.